Pagsawalan ng ating CCM, FBI, Central Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCM News Filipino News Channel TV 83. Ng balita pagka walang kinikilingan upang ipaalam sa mga tao ang kahalagahan ng pagpaplano. Ang magunat kinakailangan ang pagkaplano pinabalangka upang mabuhay ang kanilang mithiin, ang kanilang rekomendasyon. Dahil aking kaalaman ay pagtibayin sa pagtitiwala. Ang mga tao ay kaliwanagan, lalo na ang mga kabataan. Ang pagpaplano sa ating bansa sa unlaran sa pagbalangkas, mga plano pagpapaunlad, ang CCN makatuwiran. Ang pananampalataya at tunay na ligaya. Tamang talento, kakayahan at kaunlaran upang isulak ang ating pambansa at lokal na eleksyon na opisyal. Bilang mga Pilipino ay silang mga pinuno, wala silang nakasloob na dalhin ang kaso nito sa Kongreso. At wala sa sila ang mayroong lakas loob na lumaban para lamang sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, lalo na ang mga mahihirap. Ang CCN Diyos ang sandigan, ngunit hindi ko matigiba. Ang serbisyo ay number 1, tandaan. Tayong lahat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ay araw ng Huwebes, taong 2025. Araw na ito, ito ang programa ng Balitang Reporters Action ngayon. Mamaya hukuti ay ating antabayanan po ang mga ulat ng ating mga patrollers na kung saan umiikot sa ating kapaligiran, muli kayo sa Luzon at Visayas, Mindanao. Mga kapatid, ayan ho mga kaibigan, mga kapatid, at mamaya po ay ating ipapakita po yung isa sa mga naganap na courtesy call ng ating mga Imam Council of the Philippines sa pamumuno po ni retired Police Colonel Imam Ibrahim Oksir, ang presidente po ng ICPI, Imam Council of the Philippines, kasama po ang ating Executive Vice President na ngayon po ay naitalaga din sa chaplain service, si Police Colonel Zainal Abidin Ismail. Siya po ang pumalit sa pwesto ni Police Retired Colonel Imam Ibrahim Oksir. Ayan ho mga kaibigan, isa po sa ngayon ay ating makikita po sa screen yung naganap kahapon na courtesy call ng Imam Council of the Philippines kay Police Brigadier General Jaime C. Sarilla III, Director ng PNP Chaplain Service. Kaya po si Police Colonel General Abidin at ang mga member po ng Imam Council of the Philippines. Si Imam Ibrahim Oksir. Tutulungan tayo and rest assured na dito naman ang chaplain service. Meron kami Islam-based, which is ang nagiging tool para madali ang coordination, collaboration natin sa ating mga kababayan, mga Muslim community, lalo na nandito sa Kilmuksa. I came all the way from Mindanao and I know very much, I know very well the culture of our Muslim brothers, kaya mas magaan sa akin, mas madali sa akin yan. Here's the story. When I was in college, tinutos ako na magiging tatakbo as President Council. But apparently, merong palisya na ni Seminary. So, binigyan ako ng option ng director, sabi niya, get out ng Seminary and you can run as Supreme Council President. Or you will stay in Seminary and you should not run. So, ayan ho mga kaibigan, yan po yung naganap na courtesy call kahapon po sa opisina po ng chaplain service. Kasama ho si Imam Council of the Philippines, ang presidente ng Imam Council of the Philippines, si Police Retired Colonel Imam Ibrahim Oksir. At kasama rin si Director Angelo Abdul Malik Carpio. At yung mga imam natin na galing sa Batangas at galing sa Dasmariñas, Cavite. Ayan ho mga kaibigan, isa po sa mga magandang programa po ng mga PNP ngayon, o mga kapulisan natin ngayon. Kung meron ho tayong mga problema sa ating mga barangay o saan mang lugar sa ating mga komunidad, ay i-dial lamang po ang 911 o 911. Kapag na-dial niyo po yan, ay dial po sa 1, darating po ng 5 minuto ang mga pulis natin, mga responde sa inyong mga lugar kung saan po kayo
lugar na kailangan ng tulong ng ating mga kapulisan ay mabilis na po na pagresponde ng ating mga kapulisan. At pagka yan po ay dial naman ang 2, po yan po ay sunog. Ibig sabihin darating po yung mga fire truck, no? Yung mga mapatay na mga tubig. Apoy yan. Yan. O yan mga kaibigan, napakabilis po yung programa ngayon sa panahon ngayon ni Police General Torino. Yan po kanila mga programa ngayon sa mga responding mas mabilisan po. Huwag kayong mag-atubili na mag-dial ng 911 kung kayo po ay may mga problema sa inyong mga komunidad or sa inyong mga lugar o barangay. Katulad po ng isa po sa nabanggit ng ating Police Brigadier General Jaime C. Sariña III, ang direktor po ng PNP Chaplain Service. Aniya kahapon mayroon daw tumawag sa kanya na babae. Ang babaeng yun ay pumasok sa CR, magsi-CR, at biglang sumunod yung isang matipunong lalaki daw. At gustong pagtangkaan daw ng rape. At biglang tumawag siya sa 911. Maya-maya po ay dumating ang mga pulis. Responde doon sa babaeng nasabi po ng ating Police Brigadier General Sir Jaime C. Sariña III ng direktor po ng PNP Chaplain Service. Ayun pala, sabi niya, ay matipuno yung lalaki pero may pagkabading. Nakakatawa naman yung no. Biglang, pagdating ng mga pulis ay biglang kinuha yung lalaki at kanilang hinuli, no? So, yun po yung isa sa mga programa ngayon ng ating PNP, mga kapulisan natin ngayon, mag-dial ng 11 ay 5 minuto at darating ang responde ng mga kapulisan. At pag dinial mo naman ang number 3, ay yan po ay para po sa mga medical mission. Ayan mga kaibigan, maraming salamat at siyempre si Yusuf Lapitan. Bantabayan po natin si Yusuf Lapitan sa kanyang report. Yes, Brother Yusuf Lapitan sa kanyang report ngayong araw ng Huwebes. Go ahead, Yusuf Lapitan. Okay, tabayan po natin ang ulat po ni Yusuf Lapitan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isinusulong ngayon ni Senador Robin Augusto Padilla ang pag-aminda umano sa Rice Tarpication Law. Layunin niya umano ibalik ang kapangyarihan sa National Food Authority o NFA sa pagkontrol umano ng mga supply chains ng bigas upang mapatatag ang presyo nito at gawing mas abot kaya para umano sa mga mahirap na Pilipino. Pagsuporta sa mga magsasaka, mangisda. Pangako ni Senador Robin Abdulaziz Padilla na itutulak ang suporta ng gobyerno para umano sa mga food processor, magsasaka, mangisda upang masiguro ang pangmatagalang ng food security. Paglutas umano sa problema ng agrikultura, bibigyang diin ni Padilla na tutulungan umano niya ang mga isyu ng mga agrikultura at food security malapit sa mga ordinaryong mamamayan. Layunin niya umanong protektahan ang mga Pilipino mula umano sa kagutuman sa anumang sitwasyon sa mga pamagitan ng pagtiyak na may sapat na pagkain para sa lahat ng Pilipino. At yan ang balita mula dito sa Senado. Ito ang inyong Muslim Patrol, Yusuf Lapitan, nag-uulat.
Ako maraming salamat kay Brother Yusuf Rapitan sa kanyang ulat ngayong umaga. Naganda po yun, no? Basta pagkain ng ating marinig, talaga po, yan po yung kailangan po ng ating masa ngayong panahon na. Talagang hindi mahirapan ang ating mga kababayan na mga Pilipino. Yan ho, dapat ang tugunan po ng ating mga leader na upang masulbar yung kahirapan po ng ating mga kababayan sa ating bansang Pilipinas. Upang mula na po ang kahirapan, yung ating poverty. Para ho sa ating mga kababayan, ayan po, maraming salamat kay Joe Malagat sa kanyang panonood, watching from General Santos City. Yan po yung kamag-anak po ni Dato Juber, si Dato Joe Malagat. Andyan pa ba siya sa General Santos City, si Dato Juber Malagat? Ayan ho mga kaibigan, mamaya kunti ay mayroon pa tayong mga patrollers na dyan po umiikot sa ating Kamindanawan, lalo po dyan sa Barm, Cotabato City. Ayan ho mga kaibigan, kahapon po ay napaganda po ng mga mensahe po. Ayan po yung invocation po kahapon sa programa po ng courtesy call ng Imam Council of the Philippines kay Police Brigadier General Jaime C. Serena III, ang direktor po ng PNP Chaplain Service Camp Crami, Quezon City, na si Police Colonel General Abidin Ismail, ang chief ng SMPD or OIC ng Islam-based Chaplain Service. At siyempre si kapatid ng welcome remarks, si Police Colonel Joselito D. Borja. Ayan po, acting chief ng of staff ng Chaplain Service. At siyempre ang presentation po ng 5MRP ng ating butihing Police Brigadier General Jaime C. Serena III, ng direktor ng Chaplain Service. Ang ika-33 CS Chaplain Service Founding Anniversary, aba siyempre sa isa po mensahe po ni Imam Council of the Philippine President na presentation ng ABP kahapon po, ang short message din ni Imam Police Colonel Ibra Moksir, retired President of Imam Council of the Philippines. At siyempre maraming salamat na rin sa mensahe po ni Police Brigadier General Jaime C. Serena III. At siyempre sa ating magandang NUP na si Ma'am Grace E. Garcia, siya po yung ating MC kahapon. Salamat din sa photo opportunity kahapon after ng programa ng courtesy call kay Police Brigadier General Jaime C. Serena III, ng direktor ng PNP Chaplain Service. Ay, alam niyo, kalimutan namin na ang dami palang mga nakalagay doon sa lamisa at pati doon sa mga upuan na mga merenda. Hindi namin nakalimutan tuloy, no? Pasensya na po, hindi po sa ibig sabihin na inayawan po namin yun, no? Yung mga merenda po doon sa may mga biskuit na kalagay sa lamisa at doon sa likod namin sa mga upuan. So ako nga sabi ko, nakalimutan kong hindi natin nakain na inom yung mga drinks doon kahapon sa lamisa po, no? Baka naman si Tanji, no? Si Nanji, si Kagawad Nanji, ang baka nakainom din kahapon, no? Ayun po, maraming salamat Kagawad Nanji at dumating po kayo. Yung galing po sa Dasmariñas kahapon, medyo late lang po sila dahil po sa traffic, no, kahapon. Sabi ko, okay lang. Ang importante, darating kayo sa oras ng ating courtesy call kay Police Brigadier General
Sir Jaime C. Sirinya III. Siyempre, maraming salamat na rin sa ating kaibigan, si Tato Baganday. Shout out to Stad. Okay. Ayan po, nanonood pala si Tato, no? Malapit lang, para maabot lang natin yan. Kumusta na po yung ating negosyong mga sapatos dyan? Tato Baganday. At siyempre, si Dato Faisal Salim is also watching from Napocor, Quezon City. Maraming salamat sa lahat po ng mga nanonood sa ating programa ngayong araw po ng Huwebes at bukas po ay araw naman ng Friday, no? Parang kahapon mo lang yung Friday, no? So, yan po. Bukas po ang magbibigay sa atin ng sermon ay si Ustaz Abdul Patah Ahmad. Palitan po kami every Friday, no? Kami kahapon, last Friday ako naman. So, yan po, maraming salamat. Of course, maraming salamat na rin kay Kuya Leo Ribustillo is also watching from sama kay Kuya ngayon. No, sa Valenzuela. Yan po yung ating mga kasamahan po sa Eagle. Ayan po, pagbati na rin kay Kuya Jerry Lazaro at kay Kuya Meku Lazaro. Sila po yung nag-sponsor sa atin kaya ho tayo naging Eagle. Ayan po. Mahirap din. 15,000 ang membership eh. Oh, mashallah. Ayan po, sa kabutihan po ni Sir Kuya Jerry Lazaro. Ayan po, tayo po ay naging Eagle. Pero, kailan di tayo makalipad. Kumusta ka na dyan, Kuya Leo Rebustillo? Kailan ba ang natin? Ang may taping ba dyan? Isama mo kami ni Executive Producer Miles Pangulima. Oh, yung tatagain. Parang ginawa namin doon sa yung Moro versus Japanese, no? Ay ako naman, ay sabi ko, dito na ako muna sa Japanese dahil naalala ko nung sumabak kami sa Yamashita noong 2000, ginawa pong Manila Film Festival. Dalawa po yung amin eh. Pagkatapos namin sa Bagong Buwan, kasama ho namin si Cesar Montano, si Nuni Buencamino, si Jericho Rosales at si Carlo Aquino. Ayan po. At marami pang mga parang walang stuntman doon eh. Meron din parang mabibilang lang kasi yung mga nagpapil po ng mga marine ay hindi po mga stuntman po yung po ay mga totoong mga marine po, mga sundalo na kasama doon sa bakbakan po ng Bagong Buwan. Yun po yung history ng Narciso Ramos Highway, no? At kami naman po yung naging role namin po doon ay MI. Ayan ho mga kaibigan, marami po si Dato Pots Lumilis. Maraming salamat. Is also watching from veterans ba kayo ngayon o dyan lang sa Napocor? Ayan po, maraming salamat sa lahat po na manonood sa ating programa ngayon. Mabuhay po kayo! Mamaya ho, antabayan po natin yung isa sa mga report po ng ating mga CCN patrollers dyan po sa Mindanao. Nandiyan po sila Tit Uyag at Nor Uyag, magkapatid po yan, na madalas po nagbibigay sa atin ng ulat sa ating mga programa. Yun, para maiwasan na po yung kahirapan sa ating bansa, no? Magkasundo na tayo. Magkaisa. Yan. Magbuklod-buklod para maibsan yung ating poverty ngayon. Yan ang problema natin. Sabi pa ni Police Chief PNP, no, na si General Torre, ayan po ang pinaka-problema natin sa bansa natin, yung poverty, kahirapan talaga. Paano kaya may solbar yan?
para sa amin lang ay depende lang po yan sa mga leader po nasa taas. Kasi pagka alam nila po paano maging totoong leader, talagang walang maghihirap sa mga Pilipino. Ayan. Ayan mga kaibigan, kasi kung ibabase ho natin sa pang-Islamikong liderato, ay yung katulad po ni Amir Mu'minin, talagang hindi po, ayaw niya maghirap ang kanyang mga nasasakupan. At ayaw niya rin na siya ang yayaman muna. Ang gusto niya ay yayaman muna yung kanyang mga nasasakupan bago siya. Yun ang tumpak, accurate na leader. Hindi yung leader na pagka naupo ka na bilang leader ka, ay gusto mo pang unahin ang sarili mo bago yung mga tao maghirap. Ayan, sa pang-Islamiko yun ang mabasihan po natin. Talagang wala pong failure sa Islamic leadership. Kasi ang basis po natin dyan ay kung ano po yung batay sa banal na Quran. Ayan po ay sinabi ng ating Panginoon. Yun po ang dapat nating pagtuunan ng pansin, mga kapatid, mga kababayan. Ito sa ating bansang Pilipinas. Kailangan po natin ang isa pong mabuting liderato. Isang kaaya-aya, mamahalin at mapagmahal na leader. Ayan, kumusta na kaya si Tate Digong? Parang makabalik na daw sa ating bansang Pilipinas. Ayan po, pagka nabalik si Tate Digong sa ating bansang Pilipinas, sana po ay magkaisa na po yung mga Pilipino. Lahat po ng leader ng ating ng mga Pilipino, magkaisa po tayo, magtulungan. Huwag na tayo magbabangayan. Mula sa Malacanang, sa Senado, sa Congress. Yan po, isusulong po natin yung tunay na pagkakaisa at tunay na pagmamahalan. Tayong mga imam, mga pare at iba't ibang sekta, huwag ho tayong magsalita, magbitiw ng salita na kontra po o labag sa ating mga kapwa Pilipino. Dahil ang alam po namin, katulad po sa mga imam, ang mga imam po ay yan po yung mga spiritual advisor. Nagbibigay po ng magandang salita na kung saan galing po sa katuruan ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad po ng noong panahon, noong panahon ay hindi rin nagkakaisa ang mga Moro, ang mga Muslim sa ating sa buong mundo. Nag-aaway-away yan dahil lamang sa mga kabuhayan na ipinagkaloob ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit, nang dumating ang banal na Quran, at sabay na dumating na rin ang huling sugo ng ating Panginoong Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po ang nagturo ng maayos na katuruan, aral sa mga tao at yung mga mabuting gawain ng mga mu'min. Kaya ho, nawala po yung kanilang hidwaan. Sila po ay nagkaisa na isulong na maayos ang pamamalakad ng sinasabing leadership. Ngayon, ang problema natin pag hindi ho tayo magtulungan, ano kaya mangyayari sa bansa natin? Baga sa barko, baka malubog tayo Kasi wala pagkakaisa. Bangayan doon, bangayan dito, harap, likod, kanan, kaliwa. Nako. Hindi po ganoon ang isa sa mga leader. Ang leader po ay parang parang boxing yan Parang boxing yan. Pagka, tingnan niyo po yung boxing, no? May mga judge yan, 3 ata. Tapos may referee. Ngayon, pagka nagkamali ang isang katunggali, stop yan, Pagsabihan, mali po yung ginawa mo, Itaas mo yung suntok, hindi po bababa. Dahil pag bababa, nako, foul po yan.
Ngayon, pag nakita natin yung mga kababayan ho natin na talagang naghihirap at kailangan po ang tulong, ay tulungan po natin yan. I-rescue po natin yan upang sa ganun ay mawala po ang kahirapan sa ating bansang Pilipinas. Huwag na ho tayong mag-isip pa ng marami. Huwag natin isipin na tayo lamang ang yayaman na. Isipin natin yung mga taong tumulong sa atin noong kasagsagan na tayo po nangangailangan ng tulong. Ngayon sila naman ang nangangailangan ng tulong. Tulungan po natin sila. Parang utang natin sa kanila yan. Kung bakit tayo nailuklok sa ating posisyon. Ang mahirap na tao ay hindi po marunong tumanaw ng utang na loob. Yan po mga kaibigan ang hindi po makakarating sa kanyang paruroonan. Pag isang tao na hindi po marunong tumingin o utang na loob sa kanyang kapwa, mapupunta yan sa impyerno ng apoy na naglalagab. Naku! Out of kami darik. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, panahon na ngayon na magkaisa dahil malapit na naman ang 2028. Ipili naman tayo kung sino po yung ating napupusuan na hindi po bayan na tao. Tao po ang kailangan natin, hindi bayan. Papanalunin po natin kung sino po yung karapat-dapat kanais-nais na pwede po manungkulan sa atin na walang bias. Huwag natin piliin na alam na natin ngayon kasi matagal na yun, di ba? O halimbawa sa 6 na taon na termino. O alam na natin kung sino po yung dapat nating tulungan. At doon sa 3 taon na termino, 3 taon, bago mag-9 na taon ng kanyang termino, alam natin kung sino po yung ating tutulungan. Kung hindi po maganda ang kanyang pinakita sa loob ng 3 taon, palitan natin. Sa palitan natin. Kasi hindi natin kailangan yung ang kailangan po natin, hindi naman tayo humingi sa kanila. Kung tayo tumulong sa kanila at sila po napaupo natin, hindi ibig sabihin na araw-araw, minuto, oras-oras ay nangangailangan tayo ng tulong sa kanila. Ang gusto lang natin, paano maibsan ang kahirapan sa ating bansa. How to beat the poverty. Maraming salamat sa lahat mo na manonood sa ating programa. Ayan, salamat na rin sa ating executive producer Dato Mads Pangulima. Dahil tayo po ay binigyan ng oras na upang maisiwalat, masabi ang katotohanan. Alam niyo po mga kapatid, dito sa ating himpilang CCN News Filipino Views, dito po ay puro kabutihan ng ating pinapagalaganap dito sa ating bansa. At hindi lang Pilipinas ito, kundi may pang-international pa. Para magrabing alkohol. Okay mga kaibigan, magbabalik po ang ating programang Balitang Reporters Asyo ngayon. Papakilala mo ng ating imbiran. Pakinggan, subaybayan, panoorin ang programang Balitang Reporters Action Ngayon. Ito lamang sa himpilan ng CCN News Filipino Views. Ang Balitang Reporters Action Ngayon, umuugnay sa mga salugang balita sa pamagitan ng mga CCN Patrol Reporters. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Balitang Reporters Action Ngayon. Walang sinasanto, walang pinapaboran tungo sa pag-unlad ng ating bansa, kapayapaan at tumating
Balitang Reporters Action ngayon kasama ang CCN Patrol. Okay, maraming salamat. Narito muli ang inyong programang Balitang Reporters Action ngayon. Yan po yung mga nakikita po natin sa screen, no? Mga sasakyan, binibenta po yan. Nandiyan po yung may mga Montero, may mga, maraming mga sasakyan dyan. Yan po, at saka yung mga nakikita po natin sa screen, ng mga programa po ng ating mga kasama dito sa Sisenyos Filipino Views. Ayan po, may mga araw, mga oras din yan sila. So, yan, mga kaibigan. Okay. Maraming salamat muli. Ayan po, mga kaibigan. Sa lahat po na manonood sa ating programa. Yan po, follow, share, and ano ba yan? Yung ating programa. Follow, like, and share po, no? Paki-share na lang po habang nanonood po kayo sa ating programa. Paki-share na lang po sa mga kaibigan po yung ating programa. Para sa ganun ay dami po ang mga manonood sa atin. Ayan. Ayun, alamin po natin ang RA, no? Republic Act, ibig sabihin yung 10932. Ngayon po, naisya batas na po, no? Ang Enhanced Anti-Hospital Deposit Law na bawal daw maningil ng deposito mula sa mga pasyente na kailangan ng emergency service. Ayan. Meron yan, mga ospital. Kasi nangyari sa amin yan eh. Noong 2019, no? 2019, na talagang, hindi po madala sa emergency room yung aking bahay na overdue na yung ano niya eh. So, naoperahan. So, hanggat hindi po ako nakapagbigay ng 15,000, no? Mashallah. So, sila po ay sabi ko sa kanila na ang akala ko sabi ko may may RA na yan na 10932 yung Enhanced Anti-Hospital Deposit Law, no? Na bawal maningil ng deposito mula sa mga pasyente na kailangan po ng tulong public emergency service. Ayan. Pero wala tayong magawa. Yun ang kanilang sinusunod na batas eh. Kahit na mayroon tayong mga batas na ginawa na, ay walang mangyari. Katulad ngayon, nagkagulo-gulo na. Pati yung ating Korte Suprema ay hindi na pinapakinggan na. Alam niyo po, yung Korte Suprema, yan po yung kataas-taasan na hukom dito sa ating bansang Pilipinas. Kapag sila po ang magdesisyon, ay ibig sabihin ay tatanggapin po natin at tayo po'y sumusunod dahil yan po yung kataas-taasan na hukom, ang Supreme Court o Korte Suprema. Yan mga kaibigan. Huwag natin kontrahin mga kaibigan. Pag kinontra natin, we are not belonging in Filipino. Dahil tayo po ay mga kapwa Pilipino. Kaya ang mga kapatid natin ng mga Muslim, mayroon silang tinatawag na National Commission on Muslim Filipinos or NCMF. Yan po ay under sa Malacanang.
At diyan po dumadaan yung mga lahat po ng mga pilgrimage o nagpupunta ng Mecca, Saudi Arabia. Pero sa ngayong panahon ay napakamahal na po ang bayad, no, ng isang pupunta ng Mecca, Saudi Arabia. Meron silang babayaran na 350,000. I-package na yun. Ibig sabihin, nandun na yung mutawid, nandun yung bus, nandun yung hotel, nandun pagkain, lahat nandun na yun sa 350,000 pesos. Pero minsan naman ay meron ng bulilyaso, no? Mabuti na lang ngayon ay itong si Abdurrahim, no? Itong bagong secretary po ng NCMF ay medyo smooth po ang operasyon ng HADS nung dalawang dumaan na HADS. Ayan, sana si partner retired police colonel Imam Ibrahim Muksir. I-try mo na mag-apply ka dyan ng commissioner. Baka sakali after ng 2 years mo ay pili ka ng umakyat na bilang sekretary. Tama po yun, no? Na ang pwedeng mag-apply ng secretary ng NCMF ay yung mga galing din sa komisyon. Yung ating mga komisyoner. Hindi na, huwag na sa iba o sa labas. Ayan ho, mga kaibigan. Ayan ho, alamin po natin mga kaibigan, no? Yung naging senador po ng bansang Pilipinas, kung ilan ba sila naging senador ng ating bansang Pilipinas. Yung mga kwento na tungkol sa mga Muslim na naging senador ng Pilipinas. Ayan ho mga kaibigan, ang una pa lang naging senador ng ating bansang Pilipinas ay tinatawag na si Haji Buto Abdul Bagi. Siya po ay sinilang noong 1865. Siya po ay apo ni Mantiri Aziwa. At siya po ay sa lungsod ng Islamic City ng Sulu. At si Sultan Jamalul Alam, he died April 8, 1881. Ang pumalit sa kanya ay si Sultan Banaruddin II, naging punong ministro sa edad na 16 na taong gulang. Siya rin ay naging ministro ni Raja Baginda, isang prinsipe ng Muslim from Sumatra. Siya po ay nakatira sa Sulu. It was on 1390. Naku! Tagal ng panahon, mga kaibigan. 1390. Ilang century na yun. Tagal na. Ayan ho mga kaibigan, si Haji Buto Abdul Bagi, ang hilig niya po ay mag-aral ng Quran. Sa loob ng 4 na taon ay yung kanyang ginawa ay he teach the Quran, how to learn the Quran. Nagsimula siya nung 6 na taong gulang po siya. In 4 years. At siyempre yung digmaan. Noong 29 February 1876, halos 11 taong gulang pa siya. Sa kanyang pamumuno ni Admiral si Malcampo, ayan, the governor in the Philippines. In that time, Senator Haji Buto Abdul Bagi, ang unang kauna-unahang naging senador ng ating bansang Pilipinas. Senator, it was on December 1915. Ayan ho mga kaibigan, talagang yan po para malaman po natin kung ilan ba yung naging senador ng ating bansang Pilipinas. No? 7 lang pala sila eh. Siya ay nagpanukalang batas na ginawa ni Senator Haji Buto sa Senado. Naglaan ng para sa mga matatag na isang military, Philippine Academy, isang Philippine Naval Academy.
Ayan po, meron ho tayong tatanggapin na live report mula po sa Mindanao, si Tit Uyag. Go ahead, Tit Uyag. Yes, kasama ka, Har. Ipinagbaliban ang pag-imprenta ng mga balota para sa 2025 parliamentary election. Ito ay dahil sa pagpasa ng Bangsamoro Transition Authority o BTA Parliament Bill number 351 na nagbabago sa distribution ng 7 parliamentary district seats na orihinal na nakalaan sa Sulu. Ipinagpaliban ng Commission on Election ang nakatakdang pag-imprenta ng mga opisyal na balota para sa 2025 parliamentary election. Ayon sa COMELEC, ang pagpapaliban ay upang pag-aralan pa ang implikasyon ng naaprobahang panukalang batas. Ang anunsyo ay inilabas kahapon ika-20 ng Agosto 2025. Mula dito sa Cotabato City, ito si CCN Patrol Ted Uyag para sa programang Balitang Reporters Action Ngayon. Salamat sa yung magandang balita ngayong araw. Si Tit Uyag po ng Mindanao o Cotabato City. Ayan po, tuloy pala ang tuloy na ang eleksyon. Ayan po, basta importante lang magkakaisa po tayo, walang lalabag at magkaisa, no? Parang sport na parang boxing. Pag sino pinatalo, magyakapan after ng boxing, magyakapan. Kahit basag ng kanilang mga muka, nagyayakapan po, no? Naging ng sorry sa bawat isa. Ganun sana, huwag tayong magpatayan. Huwag ho tayong magsiraan. Yan po ay ipinagbabawal ng ating reliyong Islam, ang paggawa ng kasiraan sa kapwa. Ayan ho, patuloy po natin yung ating yung ginawa po ni Senador Haji Buto sa Senado noon. No? Naglaan siya ng para sa matatag na isang Military Philippine Academy, isang Philippine Naval Academy at para sa compulsory military action in all schools. Haji Buto ay nagpatayo din ng mga eskwelahan, hospitals, mga kalsada at mga tulay sa Mindanao. At sino naman ang sumunod sa kanya bilang senador ng ating bansang Pilipinas ng mga Muslim? Siya po si pangalawang naging senador na si Dato Sinsuat Balabaran. Siya po ay maka-impluwensya na leader ng mga Muslim noong panahon ng Amerikano. Siya po ay anak ni Balabaran, the youngest brother of Dato Ayunan. And siyempre, meron din tayong ulat ngayon si Nor Uyag. Go ahead, Nor Uyag. Kasama ka, Arsali, nagpatawag ng isang expanded Central Committee meeting ang pamunuan ng More Islamic Liberation Front sa pangunguna ni MLM Chairman Alhaj Mural Ibrahim upang talakay ay pinakabagong kaganap kaugnay sa basis sa pagitan ng MLN at ang gobyerno ng Pilipinas ditong Huwebes August 21 sa Camp Tarapanan. Dumarong sa nasabi pagpupulong ng 7 front commanders, 21 deputy front commanders at 33 base commanders mula sa iba't ibang area of operation ng organisasyon. Mula dito sa Cotabato City, nag-uulat para sa programang Balitang Reporters Action Ngayon at CCN News Filipino Views. Maraming salamat sa yung live report ngayong araw, si Nor Uyag ng Mindanao. Ayan ho mga kaibigan, maraming salamat sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Tuloy pa rin ang eleksyon ngayong, kailan ba yan eleksyon natin? Basta wag lang tayong magpatayan dyan. Kung sino po yung mapalad, magtulungan na lang. Yung talo, tulungan na lang po yung nanalo. Dahil po sa, kailangan po natin lang isang magandang liderato, no? Sa ating bar room, magtulungan na lang tayo.
Sabi pa ng mga Moro ay kung sino po yung apugan ni Sabandar, yun po yung magiging magwagi. Ako ang nagwagi. Papapapapa. Ayun. Ayun mga kaibigan. Talagang nagwagi. Siyempre, wag lang magbarilan. Wag lang magbarilan kasi mahirap. Masakit yan. Sakit yan. Masakit. Ano lang, tawanan, halaklak lang, halakak. Yun lang sana. Walang dahas na gagawin natin, no? Walang patayan, mahirap na. Palakpakan na tayo. Kung sino po, ayan mga kaibigan, sino po yung mapalad na manalo sa eleksyon ng ating BARM, ay siyempre suportahan lang. Suportahan lang. Yun. Para makakain tayo ng maraming masarap. Ayan. Naku. Masakit yan. Ang akala ko lang yung shooting natin talagang si Executive Dato' Mads Pangulima, dalawang karakter niya eh. Sumabak sa pulis, sumabak sa Moro, naku, nananaga. Yun. Ayun ang mga kaibigan, nakakatawa po mga kaibigan. No? Talagang masarap eh. Alam niyo, pagka kayo po ay nasamak po sa giyera po ng ginagawang pelikula, akala mo totoo, no? Pero talagang yun ay, kung ganun sana, no, ang mga, sa pagitan ng militar at saka mga Moro, o bangsa Moro, ay tigilan na po natin yan. Dahil, meron akong narinig na sinabi ni Presidente Bongbong Marcos eh. Ayan po, maraming salamat kay Ed Bros, Edmond Samangnego. Ayan po, Pangilinan, shout out. Ayan, sa lahat po ng mga pamilya po ni Edmond Pangilinan, maraming salamat, magandang hapon sa inyong lahat. Ayun, masakit kasi, alam nyo, sabi ng Presidente, walang Pilipino ang gusto ng giyera. Di sana tigilan natin yung giyera between militar and NPA or Bangsamoro or MILF or MNLF. Mag-akbayan na lang kaya tayo, magkaibigan, magsalo-salo, sama-sama sa mga merenda, almusal, pananghalian at panghapunan. Ayan po yung pangalawang naging senador po ng ating bansang Pilipinas, si Dato' Sichot Balabaran. Anak po siya ni Balabaran at siya po ay naging maimpluwensyang leader ng mga Muslim noong panahon na yon sa mga Amerikano at siya po ay batang kapatid ni Dato' Ayunan. Basi ang pangatlong naging senador natin bansang Pilipinas ay si Sultan Alawiya Alonto noong 1912. Siya po ay naging sultan ng Ramain. At pang-apat na naging naging senador po ng ating bansang Pilipinas ay si Salipana Kependaton. He is a lawyer. Ay naging asawa niya po si Aidas Feralis. Ayan. Ayun po yung anak niya po yung si Baymunira Pendaton, no, yung nasa buhay pa siya, nasa Krami. Madalas po ako doon at ang tawag niya sa akin, sana si Ustad Guapo. Yun ang tawag niya sa akin, si Ustad Guapo, si Baymunira Pendaton. Anak po ni Kalipara Pendaton. Mabait na tao yun, no? Ayun, mga kaibigan. So, maraming salamat. Siyempre, yung panglimang naging senador ng ating bansang Pilipinas ay si Dr. Ahmad Dumukaw Alunto. Pagkatapos po, ang pang-anim po ay si Mamintal Etstamano. Ang last, pang-pitong naging senador po ng ating mga kapatid ng mga Muslim sa bansang Pilipinas ay si Santa Nina Rasol. Noong September 14, 1930 ng Siasi, Sulu. Taga Siasi, Sulu pala siya.
Ayan ho mga kaibigan, ang isa sa mga naging senador ng ating bansang Pilipinas na mga Muslim. 7 po sila. Ayan ho mga kaibigan, siyempre yung ating mga kapulisan ngayon ay katulad po ng mga kaibigan natin ng mga taga-Station 10. Sila, yung kanilang station commander na si Ma'am de la Cruz, sila Bob Sersanti. Sila po yung madalas na bumibisita sa atin dyan sa ating masjid, dyan po sa may Napocor, Barangay Central. Yan po at kanila pong pinaalaala na mag-ingat po tayo ngayon sa mga lumalabas na mga modus operandi ng mga Pilipino rin yan eh. Ha? Mga hold-upper, snatcher, ayan, minsan mga nagbebenta ka nga ng tawag dito, yung ano ba yung yung binibenta nila. Huwag kayong dyan, huwag kayong kumpiyansa dyan. Ano ba yung binibenta nila, yung yung mabango? Yung adobo. Yun na, sabi ni Ma'am de la Cruz, sabi niya, ingatan po yan kasi, di ba yung may mga sasakyan, biglang magpaparking yan kung saan sila sa mga mall, at pagkatapos may mga nagbibenta dyan ng mabango, ano tawag yan? Oo. Pagkatapos daw ay huwag biglang iwanan po yung mga sasakyan ninyo hanggat hindi po nakapadlock yan na maayos. Kasi sampagita, tama. Tapos akala ng may lumapit na mga nagbebenta ng sampagita, ang akala nila isa lang, meron pala siya mga alalay. Ngayon, iniispatan po yan. Pagka nakuha na po yung susi at lalabas na po yan, siyempre yung mga kotse ngayon na karamihan ay mayroon silang tinatawag ng susi na pinipindot doon. Tapos nagpapadlock. Ha? Okay. Ngayon, pagbukas mo ng pinto mo at lilipat ka sa kabila, biglang hinawakan yung lock ng nagbebenta ng sampagita. Akala mo nakalock na, nano ka na sa kabila, pinindot mo yung sa susi mo. Akala mo nakalock na, hindi pala. Ngayon, umalis ka na, hindi mo na-check na maayos. Tatawag ng mga kasama niyan at bubuksan yung sasakyan mo. Kung mayroong mga gamit doon na mamahalin, talaga maubos yan. Yan po yung mga modus operandi ngayon. Meron pa mga nagbibigay ng mga yung mga kahanang sigarilyo. Ha? Katulad po na nangyari na, sino ba yung kibalita? Si Gasabilgas ba yun? Yung 11 years na bata, na babae, na pinatay. Pagkatapos ay inabutan daw ng parang kanang sigarilyo. Ay nakita ng tatay, hindi naman, sabi niya, yung tatay hindi naman ninigarilyo. The following day, ayun na. So yan po mga kaibigan, kaya huwag kayong mga kabataan, sa ngayong panahon, huwag ho kayong maglakwatsa ng malalim na gabi. Pagkagaling nyo po sa eskwelahan at kayo po ay manatili lamang sa inyong mga bahay. Kahit sino pa dyan ang tatawag ng mga barkada, ganito ganyan, ilibre kita, ay nako, hayaan nyo na yan. Ha? Hindi maganda yan. Yan po si Mulawin Eagle. Good afternoon po. Yes, good afternoon din. Good afternoon din, Mulawin Eagle. Ako naman, Eagle din. Yes, mga kapatid. Ayan po. Ayan mo, binabati ho natin si Bishop Noel Bandang, si Kuya Romy ng CIA, Citizen Information and Assistant Bayanihan. At sa lahat po ng mga staff, si Ma'am Nancy Sisor. At sa lahat po ng mga kasamahan po natin dyan, na mga nandyan sa opisina po, yung mga gumagawa po ng mga ID, yung mga nag-encoding. Si Sir Ram Di Mesa po ay wala na po dyan. Ayan po, yung mga lahat po ng mga yung mag-asawa dyan. Sabado, ayan po yung harana sa bayanihan. Ayan po, inshallah.
pag meron tayong oras at wala tayong gagawin, papalipas ng oras, yan po yung programa po ng CIA, bayanan o BBM, or Media Broadcaster Channel. Ayan. Or Broadcast Media Channel. Meron na tayong 2 minuto na labis sa ating programang Balitang Reporters Action ngayon. Kaya ho, lahat po ng mga programa sa CCN News Filipino News, panoorin po natin mula Lunes hanggang Sabado. Ayan po mga kaibigan, maraming salamat sa lahat po nanonood sa ating programa Faith Spiritual Healers Anti-Jira. Ayan, mabuhay CCN. Daghang salamat sa inyong tanan. Sa atong mga higala mga Ilonggo na sa Bacolod City at sa Cebu City sa mga Bisaya, mayong hapon. Assalamualaikum. Sa mga patirang mga Muslim, konbawa sa Japan, anyo hangshiyo sa Korea. Mayambag ang malam sa Ilocano. Masanting labidyo kayo min. Diyos marina hapon sa mga tabikon. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga piyasan daw ninyo tanan sa mga subanon. Ayan po, maraming salamat. Muli magkita-kita po tayo sa Lunes or bukas sa programa ni Professor Melchor Castillo. Yung kanyang programang Simbuyo ng mga OFW. Simbuyo ng OFW. At siyempre sa Lunes po, magkita-kita po tayo sa ating programa Alamin ng Katotohanan ng alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Assalamualaikum, magandang hapon. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyong tanan from Media CCN Bacolod. Mabuti nakahabol pa kayo. Ayan po, maraming salamat. Thank you so much sa mga taga Bacolod. Maayo ka mo diya tanan na. At mga higala mga kabanga Ilonggo dahil sa Bacolod, how? Pakinggan, subaybayan, panoorin ang programang Balitang Reporters Action ngayon. Ito lamang sa impilan ng CCN News Filipino News. Ang Balitang Reporters Action ngayon, umuugnay sa mga sariwang balita sa pamagitan ng mga CCN Patrol Reporters. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Balitang Reporters Action ngayon. Walang sinasanto, walang pinapaburan tungo sa pag-unlad ng ating bansa, kapayapaan at tumating. Balitang Reporters Action ngayon kasama ang CCN Patrol.